walang aksidente yan, sinadya yan. Ayun o, tingnan mo. Ayun o, tingnan mo naman. Ginasgasan yung precious na car namin. Chip, alam mo ba kung gano'n namin kamahal yung kotse na yan? Tapos gaganyanin lang. Grabe yung gumawa niyan, Chip. Mahal-mahal pati niya. Ay, ayan. Ayan! Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Saktong-sakto, ito yung gumawa ng Chip. Ano po yun? Ano po yun? Nagmamaang-maangan ka pa ngayon? Ayun o, binasag mo yung kotse namin, yung car namin. Kawawa naman yung baby namin. Hala, ma'am, sir. Hindi ko po yan binasag. Anong hindi binasag? Eh, kilala kita eh. Alam mo ba kung sino yan, Chip? Kapit-bahay naming mahirap yan. Laking squatter. Tsaka anong tinitinda mo? Ha? Pauwi na po, tapos Pauwi ka na, tapos ka na magbenta? Kaya, naiinggit kasi yan sa buhay na meron kami. Ay, sir, kahit po mahirap lang ako, di po ako naiingit sa buhay na meron Hindi po kayo kami kahit naniniwala. nakakaalawan kayo. Naiinggit yan sa buhay Eh, namin. mukha naman talagang inggitera yan. Kaya tingnan mo ginawa mo, ha? Yan, ganyan ang mga gawain mo, binasag mo, para makaganti ka. Kasi naiingit ka, gusto mo maghirap din kami katulad mo. Ay, Oh. Chip, hindi po talaga. Mawalang galang na po, sir, ma'am, ha? Bakit mo ba naman ginawa yun? Tignan mo, binasag mo. Inabala mo pa sila, sir. Anong pinapasok mo sa isip mo? Chip, maniwala po kasi hindi po ako naggasgas niyan, hindi po ako nagbasag ng salamin na yan. Huwag ka na magpalusot. Ba't ko po babasagin? Wala naman po akong Bakit? Sa pangkaya. tingin mo, magsisinungaling sila, sir? Tama. Hindi totoo yung sinasabi nila? Gagawin pa kami sinungaling? Hindi naman po sa ganun, ma'am. Ay, nako, sus, huwag ka na magpaliwanag. Alam namin lahat ng mga kainggitan na meron ka. Kaya nga, pagka nandun ka sa inyo, puro kayo chismis sa pamilya namin. Kasi, tingnan mo, sila Renz, nakabili ng kotse, nakabili ng bahay, ang daming pera. Alam mo, Ganyan na ba yung nagagawa ng inggit para umabot tayo sa ganyan? kaya naman nagkakaganyan. Kaya naman kasi, obvious naman, hindi nila kaya, hindi nyo afford bumili ng car, di ba? Kaya ganyan ang ginagawa mo. Dahil naiinggit ka, ganyan ginagato mo kami. Wala po, hindi po talaga kaya bumili ng sasakyan. Kaya nga po, ang tsatsagalan po kami sa pagtitinda. Kaya nga, gagawin mo to sa amin? Pero po- Sisirain mo yung pero- kotse namin? Pero po sir, di po kami masamang tao. Masama kang tao, sinira mo yung kotse namin. Oh, ano mo yung ibabayad mo dyan? Sir, wala po. Isakto lang po yung napagbentahan ko pambili ng bigas po eh. Pamilya Alam ko. ko, wala ka namang pera pambayad eh. Kaya nga gusto mong gawin yan sa amin eh. Pero huwag ka mag-alala. Sobrang yaman namin. May insurance kami na pangpaayos dyan. Pero ikaw, cheap! Wala ka na gagawin dyan. Dito na lang, sir. Pumunta na lang tayo sa presinto. Mag-file kayo ng blatter patungkol dito. Sige. Para mag-areglo kayo. Dali mo na yan. Sige, sunod kami doon. Bakit po? Wala naman po. Inaantay po Sumama, ako. cheap, dali mo na yan. Ay, sandali, cheap. Sir, inaantay po ako ng pamilya ko. Sir, nag-aantay po ng pagkain yung mga anak ko. Okay. Sige na, cheap. Sumama ka na. Wala ka nakita. Tara. Tara na. Chip. Sir. Bilis. Ma'am. Oh, ayan. Talino mo na. Makakapag-claim na tayo ng insurance dahil sa Police report. police report. Kailangan lang naman kasi ng police report para maayos tong insurance nito eh. Pero kasi babe, ingatan mo naman yung pagdadrive mo. Katulad niya, paano na lang kung wala din natin nakita yung kapitbahay natin na yun? O sino natin paano tayo makakapag-insurance? Kaya minsan, ingatan mo naman O sige na, iingatan ko na. Mabuti naman, dumating yung area na yon para siya yung napagbintangan. Halika na, sunod na tayo sa presinto. Tara. Chip. Tara na, sumunod ka na. Malakad ba ako mamaya? May pera na ako. Chip, binigyan lang kayo ng 1,000. Kukunin mo na talaga ako. Wala kang pakialam. Ikaw, kung may kasalanan ka, panagutan mo yan. Chief, di naman Excuse ako. me po, Chief. Ano pong nangyayari dito? May problema po ba? Ma'am. Ano ba pakialam mo? Ma'am, pinagbibintangan po kasi nila ako. Ako daw po nagbasag ng headlights ng kotse ng kapitbahay ko. Chief, meron po ba kayong matibay na ebidensya na siya po talaga yung nagbasag nun? Parang, hindi naman kapanipaniwala. Tingnan mo naman, wala naman siyang gamit para pasagin yun. Ano ba pakialam mo? Chief, kung hindi mo natatanong attorney po ko, kung saan kayo pupunta ngayon, sa presinto po ba, pwede akong sumama, pwede kong tulungan siya para masabi niya kung ano yung side niya, di ba? Attorney, kailangan ko po talaga din umuwi. Yung mga ano ko nag-aantay. Pag nagbigasain pa po ako, magluluto pa ako ng kakainin nila. Tinuli nila ako. Hindi pa ako nakakauwi ng bahay. May kasalanan ka na kaya ka nga hinulo, di ba? Hindi nga po ako nagbasag nun. Ang daming mo sinasabi, marunong ka pa eh. Teka lang, Chief, huwag naman pong ganyan, nananakit na po kayo. Uulitin ko po, may matibay bang ebidensya na siya po yung bumasag ng headlight ng sasakyan? Wala. Bakit ba? Ano ba pakialam mo? Pulis ako dito ha. Yun naman po pala, Chief, wala po kayong matibay na ebidensya. Sadyang naniwala lang kayo sa sabi ng may-ari ng sasakyan. Di, pumunta na lang po tayo sa presinto at ipagtatanggol ko po yung part ng biktima. Gusto mo talaga pumunta? Pakalamera ka rin eh. Kinukuhanan mo ako ng karapatan ko dito ha.
Chief, hindi po kita kinukunan ng karapatan. Siyempre po, itong biktima ay may karapatan din. Hindi dapat manatili siyang tahimik lang. Kung alam niya wala siyang kasalanan, dapat pinaglalaban niya kung ano yung nararapat. Kaya andito po ako, handa ako tumulong sa kanya. O, sige, nagmamagaling ka naman. O, tara, sumama ka na rin sa presinto. Chief. Tara na. O, ano? Maghintay kayo. Huwag kang maraming sinasabi. Masyado kang nagmamagaling eh. Hintayin na lang natin yung mga nagre-reklamo. Chief, wala naman po talaga akong ginawang masama eh. Anong wala? Kitang-kita nga na meron eh. Chief, kaya nga po ang hinihingi ko sa inyo, kung may kopya kayo, kahit CCTV. Wala nang kopya-kopya. Ano pinasasabi mong kopya? Eh, yung mayari na nga yung may sabi na siya yung nakabasag ng headlight ng sasakyan. Chief, magiging negligence lahat ng sinabi nung may-ari ng kotse kung wala silang mapapatunayan. At wala silang maikakaso dito sa biktima. Nako. Ikaw ang dami mong alam. Kung tumahimik ka na lang at hintayin natin yung may-ari, ang dami mong sinasabi. Ano ba? Abogado ka ba? Ang daming, ano ba? Abogado ka ba? Abogado. Attorney, sila po yung nagpadala sa akin dito sa presinto. Good morning, sir, ma'am. Andito po ako ngayon para tulungan tong biktima na pinagbintangan yung nangdali ng sasakyan. Anong biktima ang sinasabi mo? Kami ang biktima dito. Ito ang gumawa nung gasgas sa kotse namin. Kailangan namin ng insurance para mapaayos yun. Yun na nga lang yung gagawin namin para mabayaran niya yun eh. Imbis na siya yung magbabayad nun, di ba? Ito na nga po, sir. Kaya nga nandito tayo para isettle lahat ng to. Ang kailangan ko lang po, yung malinaw na kopya ng CCTV kung meron kayo. Dahil yun po ang magpapatunay kung totoo yung sinasabi ng biktima at ninyo. At kung magtutugma yung oras ng pagpunta niya malapit sa sasakyan nyo at yung sinabi nyo, pwede natin siyang kasuhan. Pero kung hindi, mababaliktad kayo. Anong CCTV? Hindi ba hindi pa ba pruweba yung sinasabi namin na siya nga, kasi nga mahirap siya, ingkitera siya. Di ba, baby? Siya naman talaga eh. Ma'am, hindi po basihan sa itsura o pananamit ng isang tao para mapagbintangan. Hustisya ang hinahanap dito. Ang karapatan ng tao. Eh, may karapatan din naman sila. Ano bang tingin mo? Kung siya may karapatan din to. Tama. At saka pulis tong kausap mo, ano ka? Attorney ka lang ha? Anong alam mo sa batas? Pero dapat, nasa malinis na proseso. Hindi yung bigla niyong hahablutin, pupuntahin sa presinto para ikulong, na walang laban. Eh, may kasalanan nga. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Mukha mo talagang attorney yan. Eh, hindi naman nag-attorney eh. Mukha nga yung pokpok. Tinan mo. Di mo, Chip? O, tingnan mo, nag-uusap tayo. Walang respeto, oh. Bastos naman talaga. Okay, tamo na, di ba? At saka yung attorney dapat may alam sa batas. Ikaw, anong alam mo sa batas? Parang wala. Nagpapanggap ka lang yata eh. Ano yung patunay mo na totoong attorney ka talaga? Ano? Gagawa-gawa ka pa ng kwento para matulungan tong mahirap na to? Sir, ma'am, wala naman po talaga akong ginagawa sa kotse nyo. Mamin ka na kasi. Kailangan ko na pong umuwi. Nag-aantay na po yung anak ko doon. Pasensya na po kayo ha, kung hindi ko kayo masyadong inintindi. Kasi po kausap ko na po ngayon yung ninong kong Police General para po matulungan sa kaso itong biktima. Police General, ninong mo? Opo, maya-maya tatawag na siya dito. Huwag mo na patawagin. Okay na. Okay na. Hindi po, pasensya na, kailangan. Hindi, paalisin niyo na siya. Okay, Chief, okay na. Huwag mo na patawagan. Chief, ayun na po. Rumiring na yung telepono. Pwede niyo na pong kausapin. Hello, Police General? Hello, Ibet. Ano tong naririnig ko, ha? Ano pong sigyan ang tawag niyo, sir? Nakarating sa akin na may ginawa ka na namang kalokohan. Alam mo, marami-rami na akong naririnig na reklamo sa'yo eh. Masyado mong inaabuso yung kapangyarihan mo. Ay, naku po, sir. Yung kaso na nandito ngayon, ay, okay na po, sir. Dismiss na po sila, sir. Actually, pauwi na nga po sila eh. Hindi. Alam mo kung may dismiss dito, ikaw yon. Mula ngayong araw na to, wala ka ng trabaho, ha? At yung inaasikaso mong kaso, siguro yan na yung, ipapahawa ko na yan sa taong mapagkakatiwalaan ko. Ay, naku, sir. Sir, wag naman. Sorry, sir. Ay, inaayos ko naman po yung kaso dito, sir eh. Actually nga, patapos na po eh. Inaayos o nakikipag-areglo ka para makapera ka na naman? Sir, baka mawalang galang naman po. Baka pwede naman pong bigyan niyo ako ng pagkakataon, sir. Tao lang po ako, nagkakamali ako, sir. Pagkakataon, marami na akong binigay ng pagkakataon sa'yo, Ibet. Alam mo kung ano yung ginagawa mo? Sinisira mo yung imahe ng kapulisan. Kaya tama lang, natanggalin na kita. Pero bago ka umalis dyan sa presinto, ikulong mo na yung dalawang nagre-reklamo dyan, ha? May sinanda ko na CCTV copy kay Attorney Heruela.
tungkol dun sa nangyaring aksidente. Ayun na yung gagamitin ebidensya para makulong yung dalawang nagre-reklamo dyan. Ay, sir. Sir, hindi na po talaga pwedeng madala sa maayos na usapan to, sir. Inaareglo ko na rin naman po eh. At saka, di ba okay na kayo? Ay, sir, baka naman pwedeng bigyan niyo ako ng chance naman, sir. Huwag mo na antayin pumunta ako dyan. Dito ko pa kumalad ka sa presinto. Kung gusto mo, ipakulong na rin kita. No, Okay, sir, yun? sige. Sige po, gagawin ko na lang po yung gusto niyo, sir. Ngayon, sundin mo yung sinasabi ko. Ikulong mo yung dalawa, tapos, iwan mo yung badge mo, tumalis ka na sa presinto ko. Okay, sir. Oh, Chief, ano sabi daw? Tanggal na ako dahil sa inyong dalawa. Huh? Oh, baka akala nyo, ligtas kayo dito. Tukulong din kayong dalawa, ha? Bakit naman? Wala Ano naman. bakit? Mga visit kayo! Eh, bakit kami madadamay dyan? Paano hindi ba dadamay? Eto na nga oh, sinend ng ninong ko na general, yung CCTV footage. Asaan? Eto. Napabura na natin yan? Bakit iniiwan pa? Ewan ko, hindi malinis trabaho yung gumawa. Attorney, ganito na lang ha. Chief, hindi na namin sasampahan ng kaso si Arian. Tsaka may lakad din kasi yung asawa ko. Wait lang! Kahit anong sabihin nyo, yung general na nagsabi, wala tayong magagawa, oh. Tingnan mo, pamangkin niya pala yan. Tumahimik kayo. Hindi mo sasampahan ng kaso? Malamang, wala siyang kasalanan. Ang dapat managot dito at masampahan ng kaso, kayong tatlo. Kayong tatlo dapat ang managot dito at makasuhan. Ikaw, Chief, abuse of power. Kayong dalawa, harassment, libel, at false accusation. Attorney, hindi naman ako pwede makulong. Yung asawa, may mga anak kami, tapos yung mga pamilya ko nasa probinsya, kailangan ko ng trabaho. bakit? Gusto mo sa inyo na lang yung kotse ko. Bakit? Kayo ba? Inisip nyo ba yung biniktima nyo dito na may pamilya rin na naghihintay sa kanila? At ito pa nga, nakatanggap ako ng message galing dun sa may-ari ng kotse. Hindi nyo pala nababayaran. Kaya pinasa yung kasalanan nyo sa kanya para siya ang magbayad. Para magka-insurance kayo. Yun nga, attorney. Yung totoo niyan, 5 buwan na kami hindi nakakahulog ng sasakyan. Hahatake na sa amin. Hindi namin kaya ng walang kotse. Baka pwedeng tulungan mo rin kami, attorney, maghulog. Ano? Ako maghuhulog sa kotse na hindi nyo mabayaran? Bakit? Ako ba yung... Makakatak na nga po. Baka naman pwede nyo kami tulungan. Kahit doon lang mo. Kahit i-aatras naman namin yung kaso eh. Kami na lang tulungan nyo. Ano ba? Wala ka bang utak? Di ba sinabi ko wala siyang kasalanan at hindi siya makakasuhan? Kayo ang kakasuhan. Kaya ngayon, kayong dalawa, pati na rin ikaw, Chief. Pumunta na kayo doon. Doon na lang kayo sa selda, mag-usap-usap kung paano nyo masusolusyonan itong kaso na isasampa sa inyo. Bihira kayo, dinamay nyo pa ako. Oh, ikukulong daw kayong dalawa. Kasama ka. Alam ko. Tara na. Oh, ano? Okay ka lang ba? Attorney Heruela, maraming salamat po ha. Okay lang po. Baka po kung di dahil sa inyo, baka di na po ako nakauwi ngayong gabi. Mabigatin sa akin yung mga anak ko po para sa pagkain nila. Naku, huwag kang mag-alala. Ito naman talaga yung tungkulin ko para sa mga taong kagaya mo na nakiprame up lang. At ano nga pala yung pangalan mo? Arian po, Arian Tilatan po. Miss Arian, pwede ba kitang matanong kung pwede kitang kunin? Saan po? Bibigyan kitang trabaho kasi actually may napundar na akong negosyo kaso hindi ko masyadong natutuunan ng pansin gawa ng busy ako dito sa pagtatanggol sa mga tao na aapi na katulad mo, napi-frame up. Kaya gusto ko may isang taong mapagkakatiwalaan na magtataguyod ng business na yon. Talaga po? Oo naman. Ma'am, kakakilala niyo pa lang po sa akin. Ako, hindi naman sa sinasabi kong wala akong tiwala sa'yo. Sa nangyari pa lang kanina, alam kong nagsasabi ka na ng totoo at alam kong tapat ka. Kaya ikaw yung napusuan ko na kunin doon sa negosyong sinasabi ko. Ay, naku ma'am, napakabuti po ng puso niyo. Sana po lahat ng tao kagaya niyo. Huwag kang mag-alala. Hanggat kaya ko magtanggol ng tao, gagawin ko. Lalo na sa mga katulad niyo na walang kalaban-laban dahil dinadaing lang sa pera ng mga taong nasa taas. Sige. Kung gusto mo, sumama ka sa akin para mapakita ko sa'yo at maturo ko sa'yo ano yung mga gagawin doon sa negosyo niyo. Sige po, Attorney Heruela. Sasama po ako sa inyo. Maraming salamat talaga. Sige. Magandang opportunity po yan para sa akin. Tsaka sa pamilya ko na rin po. Tara na. Tara na Kung po. gusto mo, bistahin mo muna yung tatlo doon sa selda, pwede naman, bago ka magpaalam sa kanila. Hindi na po. Sige, tara na. Salamat po. Miss Arian, congratulations. Nako po, thank you Miss Aiden. Hindi mangyayari lahat to kundi dahil sa'yo.
Ako, hindi din naman ito mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Alam mo naman, di ba, parang napabayaan ko na itong negosyo na to. Besides, itong negosyo na to, akala ko dati, pangdagdag ko lang sa bills ko. Pero ngayon, tignan mo, hinataw mo ng todo. Umabot na hanggang international itong negosyo na to. At hindi lang yun, naging CEO ka pa. Eh, Miss Eden, hindi naman mangyayari lahat ng to kung di mo ako tinuruan. Siyempre, tinrain mo ako talaga ng mabuti. Kaya tingnan mo, napalago ko tong negosyo mo na dapat pang bills mo lang, pang dagdag lang. At nakatulong pa sa pamilya ko. Tingnan mo yung anak ko po, sa private school na nag-aaral, hindi na sa public school. Dati nirereklamo, init-init ng eskwelahan niya, pero ngayon, the aircon na, lagi nagpapabili ng jacket. Eh, alam mo ba, nakaka-proud ka na ina. Alam mo, yung mga ginawa mo, hindi ko naman ituturo yun kung wala akong tiwala sa kakayahan mo eh. Pero masaya ako dahil sa narating mo ngayon, pati na rin sa magiging future ng anak mo. At sana ipagpatuloy mo lang to hanggang sa marami ka pang maitayo na investment o negosyo. Eh ako, okay lang naman ako kung dito sa pagiging abogado lang ako mag-focus. Though, pwede ko namang i-extend din tong negosyo na to. Baka sakaling mag-invest din ako sa iyo, di ba? Huwag po kayo mag-alala, Miss Eden. Itong business na to na pinagkatiwala mo sa akin, hindi ko po pababayaan. Hindi ko po nasayangan yung binigay niyo sa akin tiwala. Tsaka kayo po naging blessing sa akin, sa pamilya. Yun ang gustong marinig sa'yo. O ano, Miss Arian, mauna na ako ha, kasi may aaskasin pa akong kliyente. Sige po, mag-ingat po Aryan! kayo. Attorney Eden, pumunta kami dito para mag-apply sana ng trabaho kasi simula nung nakulong kami, wala na kang tumatanggap sa amin eh. Baka naman pwede nyo kami tanggapin sa company nyo. Nagbago naman na kami. Tsaka gusto namin humingi ng pasensya tsaka patawad sa lahat ng mga ginawa namin sa'yo, Aryan. Hindi namin lubos akalain na yayaman ka pala. Tsaka yung mga pera na meron kami noon, naubos. Attorney, feeling ko naman, nagbago na sila, no? Nasa sa iyo yan, Miss Arian, kung tatanggapin mo sila dito sa company mo. Pero sana, tandaan nyo na yung batas, hindi lang para sa mga mayayaman, sa may pera, kundi para sa lahat. Oo nga po, attorney. Tsaka, actually, pumunta kami para din sana mapatawad mo. Kung di mo kami matatanggap, ayos lang din. Pero, malaking bagay kung matatanggap kami dito sa kumpanya nyo. Tsaka, gagalingan namin, Aryan. Hindi namin sasayangin yung tiwala na bibigay mo, di ba? Ako naman, ayoko maging hadlang kung gusto niyo ulit umasenso, magkaroon, kagaya noon. Kaya, pero hindi agad mag-i-start kayo sa mataas. So, maliit muna. Then, kapag okay kayo, ay di, go for promotion. Talaga ba? Talaga, Aryan, tatanggapin mo kami ng asawa ko. Magulang din ako, Renz and Kat. Alam ko, kailangan niyo mag-provide para sa anak niyo, sa mga anak niyo. Oo nga po eh, simula po nakulong kami yung mga magulang namin yung nag-asikaso sa mga anak namin. Pero ngayon nakalayan na kami, gusto namin makabawi sa kanila at ang pagbibigay niyo ng trabaho yung sobrang malaking tulong. Mokas, pumasok kayo, 8 a.m. Start na. Naku, Miss Ariel, maraming salamat po. Attorney, salamat din. Oh, thank you po. Thank you so much. Wala yun. Sige. Bawal malate, ha? Opo.